Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 ng Abril, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng... Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Golden Boy Promotions Executive Eric Gomez naniniwalang napilitan lamang si Floyd Mayweather Jr. na sagupain si Pinay Bantamweight Nesty Petesio nahirang bilang best boxer ng 22nd President's Cup sa Indonesia. Winner take all Game 7. Naipuwersa ng Rain or Shine Elasto Painter sa PBA Commissioner's Cup Championship Series. Contract talk and text tropang texters. Big leader Cagayan Valley Rising Suns. Pinalawig sa 5-0 ang kanilang unbeaten start sa Open Conference ng Spikers Turf. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Winalis ang Boston Celtics sa opening round ng NBA playoffs. Top seed Kei Nishikori, back-to-back champion sa Barcelona Tennis Open sa Spain. Hometown favorite Angelique Kerber, nagreyna sa Porsche Grand Prix sa Stuttgart, Germany. English bar buster Justin Rose, kampiyon sa Zurich Golf Classic sa Avondale, Louisiana. Si Blues, halos abot kamay na ang titulo ng Premier League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagbumusok na sports balita narito na. Tayo rin pinapapakinggan ng live sa Sports Radio 918. Sa boxing, kung ang isang opisyal ng Golden Boy Promotions ang tatanungin, sa tingin niya ay napuwersa lamang si Floyd Mayweather Jr. na kumasa sa hamon ni Ito'y dahil matagal na umunong iniiwasan ng undefeated American fighter ang Pinoy counterpart. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Recap Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si Golden Boy Promotions Executive Eric Gomez na napilitan lamang si Floyd Mayweather na sagupain si Manny Pacquiao. Ayon kay Gomez, noon pa mang hawak nila si Mayweather ay allergic na di umano ang American na pag-usapan ang posibilidad na makaharap si Pacquiao. I think that Showtime got tired of losing money. Okay. And that move was very instrumental. When do you have the CEO of CBS Sports and Showtime get involved in doing a fight? he got involved personally because he got tired of losing money, and he said, "Look, you guys better do this fight." Okay. All right. So I mean, he really pushed it. He really and I think that was key. That was key. He really forced them to do the fight. Tiniyak rin ni Gomez na malaki ang tsansa ni Pacquiao na manalo laban kay Mayweather, lalo pat tunay na hirap di umano ang Grand Rapids, Michigan native sa mga Southpaw boxers tulad ng Pinoy rival. Nakataya ang WBA, WBC at WBO welterweight belts sa 12 round na encounter ni na Pacquiao at Mayweather sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Go. Para sa PTV Sports, Recap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, double victory ang naisakatuparan ni Pinay pugilist Nesty Petesio sa 22nd President's Cup sa Indonesia nitong weekend. Ito ay dahil kasabay ng kanyang gold medal conquest sa women's bantamweight competitions. Ay si Petesio din ang napili bilang best boxer ng taunang slugfest. May report si Miss Ariad Malyari. Walang tuwa si Pinay pugilist Nesty Petesio sa kanyang inaning tagumpay sa katatapos na President's Cup sa Palembang, Indonesia. Bukod sa nakasikwat siya ng gold medal sa women's bantamweight class, ay si Petesio rin ang nahirang na best boxer ng torneo. Tinalo ni Petesio sa final si Thai rival pa Wilat Laupeyam na naging tormentor niya sa Indonesian Southeast Asian Games noong 2011. Sobrang na-overwhelmed po ako kasi hindi ko po in-expect lahat. Siyempre sa dami po ng
boxer po na nandun. Ako po yung napili nilang best boxer po. Then, yung sa laro ko naman po, sobrang natutuwa po ako kasi hindi naman po sa nagmamayabang or parang sobrang relax. Ang sarap po sa pakiramdam nung naglaro ako sa Thailand. Siguro po dahil gusto ko makabawi sa kanya nung last games na nangyari. Pag ganito yung pakiramdam ko, parang wala. May kaba po ako pero yung confidence ko po, buong-buong akin po. Hindi rin itinanggi ni Petesio na mas tumaas ang kanyang kumpiyansa 6 na linggo bago siya sumabak sa Singapore SEA Games. Nadagdagan po yung confidence ko sa sarili ko na akin na po yung SEA Games. Ang dinadasal ko lang naman po na sana maging perfect po yung laro, wala po yung bayaan, gaya po nung nangyari dati na SEA Games na pag nasa out-country yung kalaban mo, sana. Kasi yung iniisip ko na kalaban ko sa darating na SEA Games, yung mga judge ko hindi po yung magiging kalaban ko po. Bukod sa isang ginto, kumopo rin ang Philippine boxing team ng isang silver at isang bronze medal sa Indonesian Slugfest. At ito ay courtesy naman ni Mario Fernandez at Joel Bacho. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Congratulations, Nesty! Ang talaga. Samantala, nagpaabot naman ang totoong suporta sa SEA Games bound national cycling team si Road Bike Philippines team founder Engineer Bong Sual. At kabilang sa mga ayudang ibinigay niya sa John Margaledo-led cycling squad ay ang kabi-kabilang tune-up races bago ang Singapore Games. Nagbabalik si Miss Aryan Malyari. Kumpiyansa si longtime cycling patron Engineer Bong Sual na makakapag-uwi ng karangalan sa Singapore Southeast Asian Games sa Hunyo ang Philippine cycling team. Ito'y kahit pa batid umano niya na hindi biro ang hamong kakaharapin ng mga national pedal pushers sa June 5 to 16 Sports Fest. Ayon kay Sual, diskarte at teamwork ang nakikita niyang magiging armas ng mga Filipino cyclist laban sa mga Southeast Asian counterparts. Hindi pa rin. Kasi una-una, ilang beses din naman silang ang mali sa patag yan, mga criteria mga nanyan. Indonesia ang medyo threat sa at hindi, wag silang pasigurado sa Pilipinas kasi alam ko naman Pilipinas hindi pa rin naman nila tinatalo sa atin pa rin naman yan Kasunod nito, umiling si Sual ng suporta at panalangin mula sa sambayanang Pilipino para sa matagumpay na kampanya ng mga national athletes sa Singapore Meet. Siyempre, naghahangad tayo na makuha na gold na di ba, through Mac Galedo at yung ibang member ng Philippine team. Yun ang natin, ipagdasal natin na sana'y makuha natin at manalo nga tayo at syempre maging ligtas yung mga siklista natin. Suportahan po natin, ganun lang po yan at pagdasal po natin. Kabilang sa mga pepedal para sa Philippine cycling team ay sina three-time Tour champion John Mark Galedo, John Paul Morales, Giorgio Conner, Ronald Oranza, Abigail Rombaon, Marela Salamat at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Humirit ng winner-take-all Game 7 ang Rain or Shine Elasto Painters sa Title Series kontra Talk and Text Chopang Texters sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na umani sila ng 101-93 victory sa isa pang physical na laro sa Game 6 kagabi. Narito ang report ni Ms. ng Sports Radio 918. Muling binatikos ni Rain or Shine Elasto Painters head coach Ian Yao si Talk and Text Chopang Texters controversial import Ivan Johnson. Ito'y matapos na maisagad nila sa Game 7 ang finals ng PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Yao, tunay na sinasadya ni Johnson ang ginagawang pambabangga at pananakit sa mga players ng Elasto Painters, bagay na sa tingin niya ay pinababayaan lamang di umano ng mga referee. Katunayan, isa sa mga ibinigay na halimbawa ni Giao ay ang ginawang paghampas ni Johnson sa mukha ni guard Paul Lee na sumubok na makascore sa isang driving play sa Game 6 kagabi kung saan umani ang Rain or Shine ng 101-93 victory.
Yung bang una niyang sigo kay Paul, meron bang naniniwala sa kwarto na to na hindi sadya yun? There's somebody who will believe that was not intentional. Wala naman eh. Kahit pang-awag, hindi pinatawag eh. Sa panig naman ni Talk and Text Chief Mentor Jongwi Chico, bagamat nabigo sila sa unang pagtatangka ay tiwala pa rin siya na maiuwi nila ang kampyonato ng Commissioner's Cup. It's the way the series system is. So in the series, you don't know what's going to happen one game, the next. It's just one game. Ang winner-take-all Game 7 ay tinakda sa Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. TV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, umaasa ng mas magandang kampanya sa season-ending Governor's Cup ang Kia Carnival coaching staff. Ito'y sakaling makuha nilang muli bilang import si Puerto Rican giant PJ Ramos na itatandem naman nila kay Taiwanese hotshot Jet Tia Chang. May report si Ms. Golda Tabid Grospe. Wala pang may paparadong muli ng Kia Carnival sa season-ending Governor's Cup si giant import PJ Ramos. Ito ang binunyag ni Assistant Coach Chito Victolero na kasalukuyang namumuno sa team practice ng Carnival. Ayon kay Victolero, kasalukuyang nakikipagnegosasyon pa ang team management kay Ramos, ang 7'3" Puerto Rican slotman na ginamit nila sa kampanya sa Commissioner's Cup. Yeah, our first option talaga si PJ Ramos, but medyo hindi pa. By this week siguro malalaman na. Samantala, ibinalita naman ni Victolero na nakakuha na sila ng Asian reinforcement at ito ay sa katauhan ni Taiwanese forward Jet Chang. Teammate siya ni yung aming isang pointer si JR Besteseso sa school dito sa state. So, magka-teammate siya. So, isa din si JR dun sa napagtanungan namin about attitude, yung kung paano siya mag- So, yun, maganda naman. Ang PBA Governor's Cup ay opisyal na bubuksan sa Mayo 5. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, patuloy naman ang pakikihalubilo sa team practice ng Global Port Batanpier ni newly acquired big man Dog Kramer. Ito ay para sa kanyang asam na magamayan agad ang istilong nais ipatupad sa team ni Chief Mentor Pido Harencio. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Aminado si veteran center Dog Kramer na hindi pa niya nakakapa ng husto ang sistema ng Global Port Batanpier. Ang 6'5" slotman ay na-trade sa Global Port matapos na maglaro siya ng 2 seasons para sa San Miguel Beermen. Ayon kay Kramer, sa tingin niya ay kulang pa ang kanilang pinagdaraan ng ensayo para magamayan ang istilong gustong ipatupad sa team ni head coach Pido Harencio. Of course, your full measure of adjustment siguro is pag nakalaro ka na ng mga 3 or 4 games talaga with the team kasi iba pa rin yung takbo ng game compared sa practice. So, we only had 1 tune-up game and we lost. So, wala pa kaming import. So, hindi pa fully adjusted but getting there. Pero tiwala si Kramer na maganda ang kanilang ipapakita sa season-ending PBA Governor's Cup. Lalo pat kasama pa rin nila sa roster ang backcourt duo nina Stanley Pringle at Terence Romeo. The good thing about this team is madami pa silang improve. All of us have still a lot to prove, especially the younger guys. So, palaban yung we don't give up. And hopefully makikerry on namin yan. Kasi okay naman sila eh. They listen to us, older guys, and that's a good sign. And they work hard. Samantala, kapwa naniniwala naman sina Romeo at Mark Isip na malaking tulong para sa kanila ang inside presence ni Kramer at Billy Mamaril. Sobrang malaking tulong ni Kuya Billy at saka ni Kuya Dog. Kasi unang-una yung leadership nila. Okay. Tapos sobrang laking bagay. Yun yung nadadala nila. Tapos yung alam nila kung paano kami gamitin mga guards. Tapos alam nila kung saan namin malagay strength namin. Ganun din yung strength nila. Malaking tulong na. Siyempre, last conference talaga na kailangan kami ng big man. Target ng Global Port na makapasok sa playoffs ng Governor's Cup matapos na malaglag sila sa elimination round ng Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantala mga kaibigan, ang
Sa ongoing Siaba Men's Championship na qualifier po ito para sa FIBA Asia, ang ating pambansang koponan, Gilas Cadet, ay lamang laban sa Indonesia 50-19. Samantalang sa volleyball, napanatili ng league leader Cagayan Valley Rising Suns ang malinis na kartada sa elimination round ng Open Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos na malampasan nila ang hamong isinalubong ng HD Spikers 25-13, 18-25, 22-25, 31-29 at 15-12 kahapon upang palawigin sa 5-0 ang kanilang unbeaten start sa 8-team tournament. Si Mark Espeon tumuyong top performer para sa Rising Suns sa kanyang game-high 29 points. 22 dito ay mula sa attacks. Hindi naman nagpauli sina John Paglinawan at Peter Torres na nagambag ng 24 markers para sa Ernesto Pamilar Mentor Team. Sa ngayon ay hawak ng Cagayan Valley ang isa't kalahating larong bentahe overall laban sa closest rival ng Philippine Air Force, at ang susunod na makakatapat nila ay ang Cellar Dweller Instituto Estetico Manila bukas. Samantala sa sumunod na laro na upset naman ng Champion Infinity ang PLDT Home Ultera 28-26, 20-25, 17-25, 25-20 at 22-20 upang umakyat sila sa share of 3rd to 5th spots sa standings. Ang susunod na makakabangga ng Champion Infinity ay ang Cavite Patriots 4Bs sa susunod na linggo. Sa iba pang balita, naging matagumpay ang pagdaraos ng Asian Triathlon Cup sa Subic Bay Freeport nitong weekend, at kabilang sa mga umukit ng pangalan ay si Pinoy triathlete John Chicano na nagsumite ng bagong national mark sa Men's Standard Elite. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyares. Isa sa mga kuminang sa katatapos na Asian Triathlon Cup sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City, si local vet John Chicano. Sa kanyang clocking na 1 hour 55 minutes and 37 seconds, nagrehistro si Chicano ng bagong national record sa Men's Standard Elite. Pero tumapos ang 19 overall si Chicano sa kanyang event na pinagharian naman ni Canadian Tyler Mislochuk sa oras na 1 hour 47 minutes and 56 seconds. Masaya po kasi talagang pinagandaan namin to dito nila Coach Melvin. We start the training camp for this like last January. This is my first IQ victory, so of course I'm going to be happy. I think my parents will be happy to know I finished and survived the heat. Worried parents like any, so I'm just happy with my first victory. Bukod kay Chicano, nagparamdam rin ng lakas sa two-day meet sina Filipino triathletes Kim Kilgro, Vicky Del Dio, Brent Valelo at Nicole Ehan Santos. Tumapos sa pang-10 si Kilgro sa Women's Standard Elite, pumang-4 si Del Dio sa Women's Junior Elite, namayani si Valelo sa Men's Mini Sprint, habang pumangalawa naman si Ehan Santos sa Women's Mini Sprint. My swim felt like I PR'd, had my best swim, and my bike was strong. I was able to draft with one other girl, even though I wasn't with the lead pack off of the swim. So it was still good. We were able to draft. And then the run, I started to fade a little bit on the run, so I was just kind of in survival mode, trying to work on my form and stay in it. But you know, the humidity is hard, first coming back to the Philippines and getting into it. But overall, I'm happy. I mean, this is my first race as elite, Filipino elite, so I can't be happier to, you know, have this experience. Sa tingin ko, maganda po yung time ko sa overall. Tapos po, I was able to catch up naman po din sa bike and sa run. Parang nag-finish pa po ako ng fourth. Kaya po, happy naman po ako sa result. From swim to run po, sobrang hirap po, pero ganun po talaga pag-race. Kaya kailangan po tiisin, tapos successful naman po. Okay lang naman kasi yung mahalaga, may bigay mo yung best mo. Tapos yung will na mahabol lang, tapos maging first Filipina para pride din. Samantala, naniniwala naman si TRAP President Tom Carrasco na malaki ang naitulong ng Subic Bay event sa preparasyon ng mga national triathletes para sa pagsabak sa mga paparating na international meets.
What I would like to emphasize is that the Triathlon Association of the Philippines is focused on the development of our national team. And so we will pursue that, and then we will search for facilities for the national team to enjoy, like training in the foreign land where they have the best coaching system, best atmosphere and environment, and then so that we eventually will be able to send some triathletes to the 2020 Tokyo Olympics. Nasa 600 triathletes mula sa 17 mga bansa ang nagpartisipa sa taunang Asian Triathlon Cup. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa sports scene sa basketball. Pasok na ang Cleveland Cavaliers sa second round ng NBA playoffs. Ito'y matapos na dominating nila ang Boston Celtics 101-93 sa Game 4 kanina upang kumpletuhin nila ang pagwalis sa Best of 7 series 4-0. At tulad ng inaasahan, si 4-time League MVP LeBron James ang muling namuno sa atake ng Cavaliers sa kanyang total output na 27 points, 10 rebounds, 8 assists. Pero hindi rin nagpahuli si star point guard Kyrie Irving na nagambag naman ng 24 markers at 11 boards para sa David Blatt mentored team. Naging pisikal ang salpukan ng magkaribal na kupunan sa halos kabuuan ng laro, kung saan nagtamo pa ng dislocated left shoulder sa kalagitnaan ng opening quarter si Cavaliers power forward Kevin Love. Subalit hindi naman hinda ng Cleveland ang pagkawala sa laro ng 6'10" slot man, kung pa sila ng 21 points na bentahe papasok sa third period. Ang susunod na makakatapat ng Cavaliers ay ang magwawagi sa serye ng Chicago Bulls at Milwaukee Bucks. Samantala, narito naman ang resulta ng pang mga laro sa first round ng playoffs kanina. Winalis ng Washington Wizards ang Toronto Raptors 4-0. Humirit ng Game 5 ang Dallas Mavericks kontra Houston Rockets 3-1. Napaikli naman ng Los Angeles Clippers sa best of 3 ang sariling serye kontra defending champion San Antonio Spurs 2 games apiece. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlap ng Sports Radio 918. Hindi makakasama ng Memphis Grizzlies sa Game 4 ng playoff series kontra Blazers bukas si point guard Mike Conley. Ito'y dahil nagtamo siya ng facial injury matapos na masiko siya ni Trailblazers guard CJ McCollum sa third quarter ng Game 3 kahapon. Sa katunayan, posibleng sumalang pa sa surgery ang 6'4" dribbler depende sa magiging resulta ng panibagong medical test na isasagawa sa kanya. Sa ngayon ay hawak ng Grizzlies ang commanding 3-0 series lead kontra Trailblazers sa opening round ng NBA playoffs. Tennis, napanatili ni top seed Kei Nishikori ng Japan ang titulo ng Barcelona Open sa Spain. Ito'y matapos na dominahin niya si local bet Pablo Andujar 6-4 at 6-4 sa finals kagabi. Tigda 2 beses na nakabreak si Nishikori sa bawat set ng match at tinuldukan niya ang laban sa loob ng 1 oras at 34 na minuto. Ito ang ikalawang ATP Tour singles title para kay Nishikori ngayong season at pang-siyam naman overall. Sa women's tennis, hometown favorite Angelique Kerber ang 2015 Porsche Grand Prix sa Germany. Ito'y matapos na daigin niya ang championship opponent na si former world number 1 Caroline Wozniacki ng Denmark 3-6, 6-1 at 7-5 kagabi. Nagpalitan muna ng service breaks ang dalawang tennisters sa unang bahagi ng third and deciding set bago nagawang kontrolin ni Kerber ang laban sa baseline. Isinelyo ng 14th ranked German netter ang panalo sa loob ng 2 oras upang makamit
ang 5 career WTA singles title. Sa golf, inangkin ni one-time major winner Justin Rose ang titulo ng Zurich Classic sa Avondale, Louisiana. Kanina ay pumalo ang 34-year-old Englishman ng bogey-free 6 under 66 sa final round upang wagwagi siya ng one-shot laban kay Cameron Tringle ng Amerika. Humataw si Rose ng 6 na birdie sa kanyang round, kabilang narito ang isang 13-footer sa 18th and final hole. Siya ay nagsumite ng 4-day 22 under 266 sa TPC Louisiana course at naibusan niya ang top prize na $1.2 million. Ito ang pampitong PGA Tour title para kay Rose. At sa football, napalapit ng isang hakbang patungo sa titulo ng Premier League ang Chelsea Blues. Ito ay matapos na makapagsalbas sila ng goalless draw sa match-up kontra Arsenal Gunners kagabi. Solidong depensa ang ipinamalas ng Chelsea sa laban upang mapalawig sa 10 puntos ang kanilang Premier League standings. Isang laro ang nalalabi sa kanila ngayong season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At gaya po ng dati, hitik na hitik po tayo sa ating mga balita, pero mas mahitik pa tayo maya-maya dahil aming pukukunin ang aming mga opinion sa ating pong question of the day. And the question of the day is, sa tingin nyo, napilitan nga lang ba si Floyd Mayweather Jr. na sagupain si Manny Pacquiao? Answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Sabi ni Mayweather, show me. Ganyan ba? Trademark yan. Wala kang magawa eh. Laban talaga. Okay mga kaibigan, at umawat na si Haji. Mukhang na-traffic dahil sipag itong batang ito. Nag-cover pa, nag-cover sa talk and text. Sige. So mga kaibigan, send lang ng send ng inyong mga opinion at yung ating pong telephone line ay po natin. Yan. At marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa, ang PTV Sports. Nakahabol. Nihingal pa ako eh. Si Haji galing talk and text. Natin Galing ako sa practice ng talk and text. Ito pag-uusapan ngayon. Ano yun? Yun, no? Nice! Time World Champion! Galing ah. Wala yung ganyan-ganyan mo. Wala yan. Wala. Okay. So, sakto-sakto. Manny Pacquiao yung ating question of the day. May ganun nga ulit yan. Ang question of the day natin, sa tingin nyo, napilitan nga lang ba si Floyd Mayweather na sagupain si Manny Pacquiao? Peer pressure ba yung tawag doon? Parang... Mga bata. Hindi na bata yun. Iisip bata lang yun. Na-pressure ba? Na-pressure lang siya. Parang kasi... labanan mo na, para matapos na. Ala ka pala eh. Oo, parang ganon. Saka, di ba nakita pa silang dalawa nag-uusap sa isang basket NBA sa Miami yan, oo. Pero sabi ni kumparing Eric Gomez, yung best friend ni Oscar De La Hoya, kumparing yun eh. Sabi niya sa akin, kasi yung Showtime, yung mga bossing doon, bumaba na. Kinuusap si Mayweather na sabi, Brad, lugi kami, ikaw lang kumikita. Bigyan mo naman kami wala na kami ibang gusto. Manny Pacquiao lang ibigay mo sa amin. Na kami. So yun. Wala may ibigay na na magandang laban si Mayweather eh. Diba kung sino na naman makakalaban niya? May dana na naman. May dana na naman. Wala nang ka-thrill-thrill. Kaya ayun. Kaya si Mayweather nung press con. Wala na eh, no choice. Na parang bagang... Napili. Sige, pero magandang laban niya. Hindi yan. Sige na, pagbigyan na. Parang gano'n. Okay, sige. Basa na tayo. Tignan natin kung merong hindi nape-pressure. Yun ang gusto ko malaman. Sabi ni Froy Soro Jr. Sabi niya, sa pera siguro. Sa pera. Sa bagong ano yan si Froy Soro. Sa pera daw, siguro. Yan. Salamat, Ruben. Brian Nicolas naman, sabi niya, oo, napilitan na lang si Mayweather na labanan si Pacquiao dahil wala nang gustong lumaban kay Mayweather. Gusto ko siyang labanan eh. Sige nga. Kaya. Kalahati nung kay Lose. At 47, wala na talaga eh. Sino ba talaga, di ba? Pacquiao na lang. 47 naman na yan.
Oh. Sa May 2, May 3, magiging 47-1. Sige, ano pa? Sige. From Vince Fort, sabi niya, opo, kasi kakahiyaan kahihiyan na yun. Pakibatian ako na sina Venice at Christian. Thanks sa inyo. Yes, thanks Vince. Si Aya, yupaan ko nga ba talaga? Hindi ko nga alam eh. Parang na. Pero sabi niya, Battle for Greatness, Pacquiao versus Mayweather, fight of the century sa Mayo 3, linggo, alas 9:15 ng gabi. Pagkatapos ng Lotto Draw, delayed telecast dito lamang sa telebisyon ng bayan, PTV Sport. PTV4. Talaga ba? Mabalabas? Hindi Dito? Hindi. Sa iba yan. Hindi. Alam ko nga hindi eh. Michael Andrew Guevara. Ito si Boss Aya. Sabi niya, no big deal. Sanang isipin ni Mayweather yung panatilihin ang win-loss record. Basta ma-experience niya ang laban ni Pacman. Bahista man, Dennis. Siguro dahil halos lahat gusto na silang maglaban, pati si Pacquiao. Pero ang team niya parang ayaw. Buti na lang lahat ng kondisyon pabor kay Mayweather. Kaya wala na siyang maidadahilan. Hello, PTV Sports. Hello daw sa kanya. Oy, hi, kababata ko yan, Dennis. Si Ding Dong. From John Nasino, sabi niya, siguro kasi po ayaw niya lang na sabihin siya na at kaya siguro ngayon lang natuloy ang Mayweather versus Pacman kasi natatakot si Mayweather na madumihan ang record niya dahil sa dami ng bigating boxer na tinalo ni Pacman. Yan. Okay. Ako naman babasa. Naduduwag ba? Roy at Nakasayit, pwede rin siguro at parang sinamantala ni ang pagkakataon na nung natalo siya ni Marquez at Bradley na sa tingin ni Mayweather pababa na ang laro ni Manny. Ko lang din. Parang hindi siya sure eh. No? Oo. Mga kids. Sige, basa pa. From Mark Joseph Moldon. Sabi niya, oo, kasi alam ni Floyd na mahirap kalabanin si Pacman. Tapos pag nanalo siya, walang rematch. Pero pag si Pacman ang nanalo, may rematch. Nasaan ang hustisya? Pakibati ang mga taga Marinduque at Binangonan, Rizal. Ang dami mga bagong nagko-comment no? Okay. Nakakakita. Kailangan natin Jonathan, masaya to nanalo Nakakakita ako ng madaming bagong pangalan na nagko-comment. Para ito si Leonard Nasorada, bago din to. Oo, dahil pera habol niya. Pero kung hindi malaki ang pera makukuha niya, hindi niya papatulan si Pacman. Undefeated siya. Ako, ano yan? Ano yan yun sige, sagot po. Ang dami sumugot pero gusto ko makarinig ng caller natin Oo nga may tanong sa'yo, Dennis. From Joseph Dino, sabi niya, Sir Dennis, sa tingin niyo po, anong round bubulagta talaga yung term? Floyd? Alam mo, posible naman yan yung kay Floyd Mayweather Jr. Pero siguro, mga 20% or 30% chance na lumaglag na ma-knock out si Mayweather, probably sa dulo. Pero yung chance na matalo siya by decision, malaki. 70-80%. Kasi yung Manny Pacquiao, tingin ko, yung panalo niya rito is yung dapat maingat. Parang yung ginawa niya kay Oscar De La Hoya nga. At saka kay Miguel Cotto. Kung gano'n ang gagawin niya, yun. Tingin ko si Mayweather mamumutla ito. So 20 to 30% lamang ang chance na babagsak. Oo, ayun. Kasi nga... At sa mga further rounds pa, hindi sa early. Oo. Medyo, hindi naman malabo, but malaking sugal pagka yung mag-aasam pa si Manny Pacquiao na ma-knockout. Pero kung sakaling ang hindi niya ma-knockout, sa tingin ba natin, magiging... Oo naman. Sa dami ba naman ng nanonood Tingin ko, ano yan? Anong tawag ito? Walang mangyayaring kalokohan. Daya, let's see. Sige. Tingnan natin, caller, kung merong... Sige. Sige. Sige, teka. Check natin. Teka lang, medyo nawala siya. Sandali. Sahin ko muna to si Ariel Escote Tompong. Pwede kasi sa laki ng pera na nakataya, pwede na mag-retire sa kikitain niya ngayon. Pero sa totoo lang, may mas malaki kaysa yung pera. Kasi may mga pera na naman to begin with, no? Oo, di ba? Ayun din isa sa dahilan. Baka, pride na rin, no? Ayaw niyang nang kahihiyan pagka tumanggi pa sa fight. Correct. Okay, 09
0936-537-9349. One more time. 0936-537-9349. Hello! Good evening. Sino po sila? Hello? Hello, Michael! Hello? 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 Ay, nawala. Namatay. Sayang naman. Sige, isa pa. 0936-537-9349. Nagahang yung aking connection. Basa muna tayo. Haji. G. Radok. Hindi. Tingin ko kasi alam niya na maglalaban sila pagdating ng araw at wala siyang magagawa doon. No choice. So talagang alam. Expect niya na. Sige. Tignan nga natin ulit yung ating caller. Namimiss ko na yung mga callers natin eh. Kaya nga eh. So ayan, nagahang pa rin. Ayan. Sa dami kasi nang tumatawag tsaka nagte-text. Huwag na ako mag-text ha. Yes, hello. Magandang gabi. Hello? 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 Sir, huwag po sa TV. Panginginaan po yung volume ng TV at meron po tayong delay. Kayo rin, na-delay kayo. Sige. Natin pumasok sa tenga niya. Ayan, okay na, sir? Hello? Hello? Parang tuluyan na wala. Hello? 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 Ting, ting, ting! Bye! Nabel eh. Wala kaming ginagalaw ah. Yan. Sige! Hindi nga nagagali. Ba't di kami makapasok? Sa isa lang po. Naman. Sige, basa muna, Haji. Emerson! Pag di ukol, di bubukol. Ngayon na ang tamang panahon. Pera. Pag di ukol, di bubukol. Pero malamang si Mayweather maraming bukol. Abutin na dapat bukol. Tapos ng laban. May mga nangyari kina, si Margarito. Mga ganon, no? Koto. Lalo mo, si Margarito, una, siyempre, kinatatakutan. Siyempre, Meksikano, malaki. Tsaka matangkad, malaki. Nung nanalo si Pac, doon na eh. Pero kay Koto, yun yung mabilis na fight nila, di ba? Isa rin yun, pwede yun. Pero yung kasi ginawa yun sa 154. Ano mo to? Naghang ba o? Parang naghang siya. Isa pa, dahil po kayo sa, naghahang. Naghahang nga siya. Sige. Ulitin. Haji, go. Basta mo na. She Amus. Oo, napilitan lang si Mayweather. Malaki kasi kikitain niya sa laban. Mostly kita talaga. Laban kontra Pacquiao. Basta pera, interesado si Floyd. Yun na siguro yung conclusion. Pag nanalo kaya dito si retire na rin siya? Pwede. Pwede siguro. Dahil wala na siya ibang lalabanan eh. Diba? Ano nangyari, Meg? Pero ito lang talaga yung nakikita ko. Pagka natalo si Floyd, manghihingi ng rematch. Pag siya yung nanalo, wala nang rematch. Ibig sabihin, undefeated na siya talaga, no? Oo, parang gano'n. Tingin ko manalo-matalo, mag-retire na yun. Tama na. Si Mayweather. Si Manny, hindi pa. Ay, nako. Feeling ko kay Manny. Baka magpo-focus na sa Kia. Pa yan eh. Hindi pa eh. Parang siya yung tipong gusto pa talaga. Passion niya talaga. Kahit na mag-focus. Hindi, tsaka bata-bata pa si Pacman, ha? 36. Sa boxing, pwede. Ay, naku, pasensya na yung mga caller natin. Medyo naghahang yung laptop natin. Tuloy-tuloy. Hi kay Epo Kimpo ng Smart. Tuloy-tuloy din kasi yung mga tumatawag. Mamaya, balikan natin, subukan nating balikan, no? Oo, yan. Kasi tsaka nagte-text kasi, napupuno tayo. Kaya... yun na nga. Sige, basa pa, Haji! Enrique Vista. Hindi. Kaya lang, hindi yan lumaban agad sa hamon ni Manny. May hinihintay siyang pagkakataon. Ang humina at bumagal si Manny at higit sa lahat, ang mas malaking pera na naman. Nakikitain niya. Pero mali siya dahil magugulat siya sa lakas at lalong pagbilis pa ni Manny. Go, Manny, go! Siguro akala niya, di ba, nung nakita nga sila dun sa NBA game is, feeling niya siguro maliit lang si Manny. Na feeling niya kaya niya. O siguro nagulat lang siya. Nandun sa Miami game din si in-underestimate yung itsura. Unexpected yun eh. Sige, basa pa. Ayusin natin to. Teka, lipat natin ng port. Arvin Capito. Napilitan o sadyang wala na siyang choice kasi wala nang makakalaban kundi si Pacman. Ang tawag dyan, ladies' choice. Ladies first. Ayan tayo eh.
Rib San Miguel, sa laki ba naman ang kikitain niya? Siyempre kahit matalo siya, pera na yun. Oo. Pero ang dami niya ng pera eh. Dami. O, tsaka magaling magnegosyo si Mayweather. Meron siyang tinatawag na Mayweather business model pagdating sa pag-promote. Yun ang wala si Manny. Kasi si Mayweather, yung promotion, kanya. Ultimo yung venue, kanya. Babayaran niya lang yung MGM. Amin na tawa, kami na bahala. Lahat ng ticket, yung bibiling hotdog, yung beer, lahat. Pati yung mga advertisement doon. Yun lang talaga yung kaibahan. May promotions kasi siya. Talagang magaling, mautak. Yan. Bang nag-antay tayo rito? Ian Ojeda. Oo, kasi marami nang gusto makalaban niya si Pacman. Pa-update po yung Baraka Ed Lassiter trade. Ha? Meron ba? May ganun? Go ko San Miguel. Marshall Lassiter, nakita ko pa sa practice ng SMB, sa tune-up game ng SMB yun Wala yun. Naglaro pa nga siya eh. Okay, so habang inaantay natin, kasi mas maganda meron din tayong caller. So ayusin muna na yung mga kaibigan. We will take a quick break at sa ang inyong mga Facebook at inyong mga tawag sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Tama-tama, may tumatawag. Ayan, sige. Ating first caller for tonight. Hello, good evening PTV Sports. Good evening, Miss Meg. Hi. Ano pong pangalan nila? Randy po, ng San Jose del Monte, Bulacan. Randy. Yes. Ang tanong ko lang po, pa-update naman po sa Ginebra. Update sa Ginebra. Update sa Ginebra. So far, nung Saturday, nag-tune up sila against Kia, panalo yung Ginebra. Tapos meron na silang imports, si Orion Green. Meron din silang Asian. Sancho ba yun? Sanchir Tunggalag. Mongolia. Okay. Taga-ulan bata. Okay, Randy. Sino po yung import prospect ng Global Port? Totoo po ba chocolate po ba yung import nila? Import prospect ng Global Port. Nakausap natin si Coach Pido Harencio. Wala pa siyang binabanggit, pero wala pa daw silang napipili. So far, sila na lang yung wala pa. Ang Global Port. Ito sir, hindi ko pala totoo yung import nila. Hindi. Wala pa. Ang alam ko, parang sinusubukan nila kung pwede. Pero nasa ata si Macklin, nasa Italy. Si Vernon Macklin. Si VMAC. Yan. Tsaka may unlimited height din kasi na advantage yung Global Port. Yun. Kaya kung sakali, pwede. Kaya lang, nung nakausap natin, medyo wala pang... Okay, Randy, may tanong pa? Wala na po sir, yun lang po, salamat po. Sino? Ay, anak ko po. Sabihin mo. Ako. Yun lang po sir, maraming salamat po. Bye-bye! Pabati na lang po sa family ko po dito sa San Jose del Monte. Ayan, yung family ni Randy dyan sa San Jose del Monte. Bulak. Okay, salamat po. Alright. Thank you. Sa lahat ng mga taga San Jose del Monte. Hello sa inyo lahat yan. Sige. Isa pa. 0936-537-9349. Yes! We're set. Hello, magandang gabi PTV Sports. Sino po sila? Hello. Ano? Yung PC po, Bukid Noon. Yes sir, sino po sila? This is JC po from Bukid Noon. Jesse? Opo. Uy, from Bukid Noon. Saan po sa Bukid Noon? Balay-balay? Dating siya po. Saan sir? Okay. Okay, Boss Jesse, anong may paglilingkod namin sa'yo? Ito lang po sa Pure Foods. Parang ngayon natin balik na sa practice, ngayong araw. Monday. Oo. At yun, import naman, wala na silang problema Si Marcus Blakely. At Yes, ano yun? Ano na? Wala na ba? Wala nang?
Ano yun? Teka. Medyo choppy ng konti yung line mo, Kuya Jesse. Teka, Jesse, one more time. 1, 2, 3. Jesse. Import. Pure Foods ba? Pure Foods? Hello? Marcus Blakely, Jesse. Si Blakely. Tsaka Asian. Medyo, ano sila? James Yap. Asian Import. Wala na silang dala. Asian Import, James Yap. Okay. Maraming salamat po. Wala akong babatiin, Jesse. Bati ka muna. Okay. Salamat, Boss Jesse, ha? Jesse ng Bukit. Basa tayo. Abot hanggang. Break tayo ng Facebook from Brian Calma. Sabi niya, sa tingin ko po, hindi. Kasi kaya naman niya siguro si Manny. Lagi nala sinasabi, wala pwede wala pa daw nakakalaban. Na kasing bilis ni Manny, si Mayweather. Pero balik ta rin natin tanong, may nakalaban na ba si Manny na kasing galing at kasing bilis ni Mayweather? So I'm sure pro, siya, no? Mayweather. Kalmado siguro pro, but, but more on siya. Siguro parang gusto niya balance. Mga nakalaban niya na hindi naman kasing bilis talaga, kasing galing. Pero kasing lakas siguro o medyo malapit yung diskarte. Miguel Cotto, Shane Mosley, mabilis. Yun. Oo, yun ang mga medyo masabi natin na may konting hawig kay Mayweather. Okay, basa pa. From Lark de la Cruz, sabi niya, oo naman, pilit na rindi na lang siya sa mga kansyaw ng tao. Ha ha ha, run Floyd, run. Parang Forrest Gump. Narindi sige, alam mo na ako. Justin Bastasa, sa tingin ko po, oo. Kasi kung hindi, noon pa sanang 2010 niyang laban na yan, natuloy. Dami palusot ni Mayweather, di pa sabihin takot. Sa May, ang weather ng pagkatalo ni Floyd. Parang May ang panahon ng pagkatalo. Okay, sige, tanggap tayo ng caller. Hello. Yes, hello. Hello, ano pong pangalan nila? Sean Sunga from Pasig. Sean, tama ba? Sean? Yeah, Sean. Sean. From Pasig. Alam mo, Sean. Si Boss Xiaochu. Chua ba? Chua? Sunga. Sean. Sige, basta Sean. Yeah. Sunga. Sean. Right. Sean, anong may paglilingkod namin for you? Wala. Gusto ko lang mag-comment regarding saan. Sure. Pacquiao Mayweather. Alright. Okay. Go ahead, Sean. Ang tingin ko lang siguro, natauhan lang si Mayweather. Okay. Natauhan. Kasi, meron na siyang money, di ba? May fame na siya, pero yung gusto niya mag-iwan ng parang sa sarili niya. And I think si Manny Pacquiao yung magbibigay sa kanya ng something to remember pag nag-retire. Tingin ko, gusto niya lang mag-retire. And before retiring, siguro sa dami ng taong nagsasabi sa kanya, every interview, harap-harapan mismo, kahit sa US, di ba, na sinasabihan siya, ba't di mo libahan si Manny? Wala namang mawawala din sa'yo. At mas bibilib pa sa yung tao kung matatalo mo siya. And kung matalo ka man ni Manny, wala din kasi andun na rin yung point na nilabanan mo siya. So, tingin ko, yun nga, hindi naman sa napilitan. Tingin ko natauhan. Oo. Sa dami ng mga nag-suggest. Kasi marami rin naman siyang mga nag-advise sa kanya, gano'n. Magandang punto mo, Sean. Actually, magandang punto mo, Sean, kasi yung mga retired boxers ngayon, yung mga great champions, sina Muhammad Ali, sina Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, lahat ng mga yan, Sean, di ba? May mga talo yung mga yan. Pero usapan natin sila as great champions, hindi yung, ano ba record ni Ali? Ano ba yung record ni nilabanan niya si ganito, natalo siya kay ganito, but overall, yung whole picture, di ba?
bilib tayo kana Hagler, kana De La Hoya. So, it's either manalo or matalo, bilib tayo dun sa mga tao na lumalaban kahit na hindi nila pinipili yung mga kalaban nila. Correct. Oy, meron akong supplement sa Manila Standard, abangan ninyo. Kung bakit, kung totoo ba na meron sama talaga ni Mayweather yung kanyang mga kalaban na sinasabing tatalo sa kanya. Abangan nyo yan. Kung matapos ko. Kung matapos mo. Kung pupuyat na ako. Boss Ray Ramalyari, Sir Jojo Robles, magandang hapon. Ay, magandang gabi pala. Nililito na ako. Wala na akong tulog. Okay, so, Sean, nandiyan ka pa? Yeah, nandito pa. Sige. Huwag kang alis, ha? Sige, Sean. May tanong ka pa o komento? Go TNT lang. Champion na tayo sa Game 7. Token text. Mga sumisima ako dito. Galing ako sa token text kanina sa practice nila. Yung sweldo na. Si Aaron Aban, di ba kung maalala natin ng Game 6, medyo nagkaroon ng konting sa ball screen. Kaya nabuo ni Wayne Chisholm. Kaya 50-50 siya ngayon sa Game 7. Ay, hindi. Makakapaglaro. Tama-tama si Sean TNT. Sean, ano masasabi mo rin sa sinasabi ni Coach Yengaw si Ivan Johnson may tama ito may tama mentally unstable. I think hindi naman, parang way niya yon para i-frustrate yung mga player ng Ross, kasi kung mentally stable dun pa lang dun sa pag-amba sa kanya nikinyahan, siguro hindi niya kayang tigilan yung sarili niya. Kasi sabi nga nila unstable so nagtigil nga so I think gano'n lang talaga, malas lang, mabilis lang siyang ma-frustrate. Tingin ko, pagka medyo inaalat siya, medyo mabilis siyang ma-frustrate, dinadaan niya sa frustration yung mga niya. Pero gano'n talaga may mga time na okay naman yung laro niya, may time na talagang nauuna yung frustration. So yun lang yung kailangan niyang iwasan, ma-frustrate. Pag mga hindi nakaka-rebound, hindi nakaka-shoot ng mga free shots, gano'n. Okay. Alright, Sean! Kamandaro roon. Maraming salamat, Sean. Okay, thank you. Alright, Sean Chu, magaling to. Sean, tawag ka ulit, mahusay mo. Ganyan. So far, lahat ng caller natin ganyan, wala pang napapaganon ako wala pa. Okay, so bago tayo mag-meme, it's meme of the day. Featuring Raymond Alcazar. Hindi pa nila binabagsak yung lobo. Hindi na lang binabagsak ko. Malupit si Raymond Traveling Almasan. Pero kiniklaim na nila na sila ang panalo. Rock and roll. Oy, bukas! Traveling yung dunk niya, no? Kita-kits tayo sa practice ng Rain or Shine. Punta ako dyan bukas. Rain or Shine. Okay, salamat. Siyempre, maraming salamat sa Viewsland, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Pin Couture. R.A. and Franco Camino na nanonood sa atin ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ayusin niyo yung pagluluto niyo dyan. Maraming salamat po sa mga teachers ko dati nung high school sa Tangub City National High School. Lagi daw nakatutok sa atin yan. Kundi dahil sa kanila, wala ako dito. Nagdrama na no? Tsaka salamat din pala sa mga nakatutok sa atin na De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Pantua family sa Whispering Palms, Leano, Caloocan City. And of course, Miss Aiza, thank you very much. At ang aking family dahil sa aming tita Nina, Dr. Eliza Ringa. Happy birthday! Ayan, my wife Kenny, I love you. Cynthia, Joey, Mami Beige, Mami G, Daddy Dan, and Mama Lau. Alright, Sports Radio family, maraming salamat po sa inyong suporta at Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Megsion. And Haji Kaamin. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong BTV Sports.